Hallelujah! Magandang buhay po sa inyong lahat. Praise the Lord. God will inspire us today. Okay, we will understand the true happiness and fulfillment comes from God and God only. Amen? So I will share with you entitled The Great Rewards from our Heavenly Father. From book of Matthew chapter 6 verse 1 to 4 and at the same time verses 19 to 21. Let's read our scripture. Verse 1, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Verse 2, so when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly, I tell you, they have received the reward in full. Verse 3, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Verse 19, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasures is, there your heart will be also. Sa Tagalog, sa verse 19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Verse 20, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Pinagpala po ang banal na salita ng ating Panginoon. Let us go to the Lord in prayer. Dear Heavenly Father, our gracious loving God, thank you so much for this very blessed day. Thank you for this privilege and opportunity to praising and worshiping you, and in spirit and in truth. I pray as we come to you, we humble ourselves before you to listen to your words. Talk to us, Father, and open our eyes on eternal direction. Please give us a spiritual sensitivity for us to understand your divine revelations in Jesus' name. Ngayong araw na to, Panginoon, nawa ma-discern namin ang aming sarili kung ano ang gusto ninyong iparating sa amin. Father, I rebuke the works of the enemies as we focus our attention in hearing your very words. Anoint me, Father, and fill me with your Holy Spirit. Bless us, O Lord. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. God is the best rewarder. Kapatid, mga minamahal, kung naniniwala ka na may rewards tayo mula sa Panginoon ayon sa ating mga ginawa, magsisimula kang mamuhay na may kaayusan. Kasiguruhan at bigyang kaluguran ang Panginoon na lahat ng ginagawa natin ngayon ay mahalaga. Tama po, napakahalaga na sa huling aklat ng Biblia, ang mga huling salita ng pahayag, masusumpungan natin ang mga salitang ito ng Panginoon. Sinabi niya, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa, ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Sabi sa English version, look, I am coming soon, my reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the ending. Revelations chapter 22, verse 12 and 13. May mga tao na nagnanais na makatanggap ng pagkilala at papuri. That's why Paul advised believers to give recognition to kind people. Nagagalak na ni-recognize ni Apostol Pablo ang tatlong tumulong sa kanya sa Corinth. 1 Corinthians chapter 16 verse 18.
For they refresh my spirit and yours also. Sabi niya, such men deserve recognition. In some other way, mga minamahal, we must be careful to seek recognition. Dahil maaaring maging sanhi ito ng pagkawala ng mga gantimpala mula sa Panginoon. Alam po ninyo, ang mga religious leader noong unang panahon, si Jesus ay biktima ng malaking kawalan dahil hinahangad nilang kilalanin at papuri ng mga tao ang kanilang mabubuting gawa. Si Jesus ay hindi humanga sa bukas palad na pagbibigay ng mga religious people because they were somehow losing the great and eternal rewards from God. Kaya pinayuhan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod to secure eternal and greater rewards sa pamamagitan ng lihim na limos. So how to invest for eternal rewards? Mga minamahal, I encourage you to use your money in a manner that will earn eternal rewards. Amen? So, how do we receive divine rewards from our Heavenly Father? Paano tayo magkakaroon ng banal na gantimpala mula sa ating Ama na nasa langit? Una na nakita po natin dito sa scripture natin, we can receive eternal rewards from God through giving to the needy. Sabi ng verse 2, kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ang mga Pariseo noong araw ay may dalang mga trompeta na pila at kapag lalabas upang magbigay ng pera sa mga dukha, hihipan nila ang trompeta. At kapag hinipan nila ang trompeta, darating ang mga nangangailangan. At habang ang mga tao ay naroroon, na nanunood, ang mga Pariseo ay namamahagi ng pera sa mga dukha. Magpapatunog sila ng trompeta para makita ng lahat na ginagaw nila ang mga bagay na ito. Kapatid, wala pong masama sa pagbibigay sa mahihirap. Wala ding masama sa pagbibigay sa mga mahihirap in public. There is much wrong with giving to the poor in order to be seen of men. When you have this sort of self-conscious righteousness, there's no rewards kapag ganito ang mindset ng tao. Sabi doon sa verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Biblically speaking, ang isang paraan ng pagtanggap ng eternal rewards ay ang pagbibigay sa nangangailangan. It is always blessed to give, but it is more blessed to the needy. Palaging mapalad ang magbigay, ngunit mas mapalad ito sa mga nangangailangan. Okay? Remember, God is close to the poor and needy. Na sino mang magpapala sa kanila ay tatanggap ng mga gantimpala mula sa Kanya. Okay, Proverbs chapter 22 verse 9, sabi niya, the generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Proverbs chapter 22 verse 16, whoever oppresses the poor to increase his own wealth or gives to the rich will only come to poverty. Sabi sa Tagalog, ang nagreregalo sa mayaman o umaapi sa mahirap para magpayaman ay mauwi rin sa kahirapan. Ano ang katumbas ng pagbibigay sa nangangailangan? Sinabi ng Biblia, it is lending to the Lord. Proverbs chapter 19 verse 17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Ano pa po? It is laying up treasures in heaven. Ito ay nag-iimbak ng mga kayamanan sa langit. Praise God. Mayroon po tayong makikitang story sa Biblia, makikita sa Matthew chapter 19 verse 16 to 21. Kaya may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan,
sundin mo ang mga utos ng Diyos. Verse 18, alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igala mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi sa verse 20, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Verse 21, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Kung nagtatanong ka kung sino ang nangangailangan, kapatid, kay ang mga ulila, mga matatandang balo na mahihirap, okay? Ang mga pulubi, ang mga taong may sakit, kapansanan. Kapatid, nagbibigay ka ba sa mga taong hindi kayang ibalik sa iyo? Do you give to those who cannot give back to you? Minsan ganun po ang maraming tao eh. Binibigyan lang nila yung mga may kakayahang magbigay din sa kanila. Hindi po ganun ang prinsipyo ng Diyos. Proverbs 14:31, whoever oppresses a poor man insult his maker, but he who is generous to the needy honors him. Sa Tagalog, ang umaapi sa mahihirap ay umahamak sa may kapal, ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Help and give to the needy to please God. Amen? Okay? Tumulong tayo at magbigay sa mga nangangailangan para parangalan ang Diyos. Pangalawang puntos po natin, we can receive eternal rewards through giving to the Lord's Word. Amen? Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Pagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Marami pong paraan para tayo ay makapagbigay sa gawain ng Panginoong Hesus. Tulad na lamang po ng mga misyon, feeding program, gift giving, discipleship program, construction of church buildings, maging ang mga lingkod ng Diyos, tulungan po natin ng buong pagmamahal dahil sila ang kinatawan or ambassador ni Kristo, representative ng ating Panginoon. Sa pamamagitan nito'y nakakapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Okay po, 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Treasures in heaven, kayamanan sa langit. Nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit by investing our money right here and now in things that last for eternity, like bringing people to saving knowledge of Christ, building up in their faith, helping them to develop Christ-like character. Okay? Mga bagay na nauukol sa spiritual na kaharian, sa kaharian ng ating Panginoon. Kay Jesus explains that kingdom in Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God. Alam po natin na ang mga bagay na pinapahalagan natin sa lupa ay may paraan ng paglaho. Gaano man ito kawalang panganib sa tingin po natin, ka-secured, okay? Ang mga recession, depression, crisis, sickness, disease, business failures, bank failures, and what we thought was financial security suddenly evaporate before our very eyes. This is reality, mga kapatid. Naalala ko ang isang kwento ng mayamang hangal sa Biblia. Tatagpuan sa Luke chapter 12 verse 16 to 21. Ang sabi, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi niya sa sarili,
Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Verse 18, alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Kapatid, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita upang buksan ang ating mga mata sa pinakamahalagang bagay na kailangan nating ipunin, imbakin habang nabubuhay pa sa lupa. Kaya itinuturo nito sa atin ang daan patungo sa buhay at ang kaligtasan ng ating kaluluwa na matatagpuan kay Hesukristo. Tama po. So makikita po natin, what we invest in the Lord's work produces eternal results. And so God honors it with eternal rewards. Amen? Ito po ay may katuturan, mga minamahal. Tulad ng natutunan natin sa batang napakayaman sa pamamagitan ng mapait na karanasan. Maaring masira ang pinakamagagandang bangko sa mundo, but the bank of heaven will never fail, mga kapatid. Pangatlong puntos po natin, giving with the highest degree of secrecy. Sabi sa verse 3, sa halip kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Nagbibigay ka ba ng walang intensyon na mapansin ng ibang tao? The right and the left hand illustration, makikita po natin, sabi dun sa scripture, do not let your left hand know what your right hand is doing. Okay? Huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa na iyong kanang kamay. So do not blow your trumpet, kapatid, kung nagbibigay ka. Ang mga nagbibigay ng malakas na pagpapahayag ay tinatawag na mga mapagkunwari. The scripture says they have received their rewards in full. Sa ganitong paraan, natanggap na nila ang kanilang mga gantimpala. Hindi ito nagpapakita ng pagsunod sa Diyos o pagmamahal sa mga tao, kundi ng pagmamataas at pagmamahal sa sarili. Tama po, those who announce their giving intent for people to see, this reward for themselves is considered a very poor reward. So give generously, kapatid. Magbigay ka ng malaya, hindi upang makita ng tao. Kapag nasa likod ka ng mga eksena, hindi makikita. Tumutulong sa ibang tao na lumiwanag ang kanilang mga sitwasyon. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, nakikita at nalalaman lahat ng Diyos kung ano ang iyong ginagawa. Nawa sa ating pagbibigay ay dapat na ang sentro ay bigyang kaluguran ang Ama na nasa langit, who sees and knows everything. Amen? Pang-apat na puntos po natin, committing ourselves to God's eternal blessing. Sabi ng verse 1, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your heavenly Father. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Ang sabi pa dun sa verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Italaga natin, naisin natin, hangarin natin ang walang hanggang gantimpala ng Diyos, mga kapatid. God watches how we give. Tinitignan ng Diyos kung paano tayo nagbibigay. Si Jesus nanonood habang ang mga tao ay nagdadala ng kanilang mga handog sa sinagoga. Luke chapter 21, verse 1 and 2. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Alam po ninyo,
Kapag ang isang bagay ay hindi gaanong napapansin ng mga tao, ito ay nangangailangan ng buong atensyon ng Diyos. It takes God's full attention. He sees what men cannot see. Take note of this, mga minamahal. Kapag ang isang bagay ay hindi gaanong napapansin ng mga tao, ito ay nasa buong pananaw ng Diyos. When we lose the rewards from men, we have the eternal rewards from God. God will become our personal rewarder. Siya ay nagbibigay ng gantimpala bilang isang ama, hindi bilang isang Panginoon sa alipin. Siya ay nagbibigay ng sagana at walang hinanakit, walang panunumbat. Sa usapin ng pagbibigay, hindi tayo dapat maghangad ng anumang papuri mula sa tao so that we might receive divine rewards from God. Amen po. Bilang pagwawakas po natin, God has given us the time, talent, and treasure. Find out, kapatid, how you can invest right now for eternity. Kanino mo ipapagamit ang oras at panahon mo? Talent, skills, lakas na meron ka, at kayamanan mo. Saan gagamitin at kanino ilalaan? God is a God of purpose. Whatever you have, use it for the glory of God. Amen po. Kung may sasakyan ka, ipagamit mo sa gawain ng Panginoon. Ano man meron ka na sumusobra, ibigay mo sa gawain ng Panginoon. Itulong mo yan sa mga nangangailangan. Ang Diyos ay isang mabuti at makatarungang Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng gumagawa para sa kanyang kaluwalhatian. 1 Corinthians chapter 16 verse 13, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. And verse 14, do everything in love. Gawin daw po natin ang lahat ng may pagmamahal. It takes faith to give to the needy and with secretly for the greater rewards. Invest in eternity by blessing others and giving to the Lord's work. Secure your eternal rewards from our Heavenly Father by obeying Him. Kapatid, there is a price for your labor. Therefore, sabi ni Apostol Pablo, press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Philippians chapter 3 verse 40. By God's grace, we can press forward and serve God faithfully today and in the future. Amen po. Look forward to eternity with God and keep your eyes fixed on the eternal rewards. Amen. Hallelujah. Glory to God. Let us pray. Our Heavenly Father, salamat sa walang hanggang pagpapalang ipinagkakalob ninyo sa amin. We thank you for we have the power, protection, provision, and your promises. Thank you for the life, for the strength and wisdom, for the abundant and fruitful life, O God. Father, I pray, patuloy mo kaming turuan at tulungan na maging malaya sa pagbibigay, bukas palad at may generous heart, knowing that everything we have is yours. Hallelujah. Help us to understand, Lord, that in giving, we are reflecting your image, your generosity, and your love. Thank you for the privilege and opportunity na sa pamamagitan ng aming pagtulong, pagbibigay, at paglilingkod ay nakakapag-invest kami sa iyong kaharian. Right now, I decree and declare blessing beyond measures to all the viewers in Jesus' name. Bless their lives, family, marriage, job, business, and relationships in the name of Jesus. We praise and glorify you for blessing us in every way. Use us, Lord, for your glory and honor. This we pray in Jesus' name. Amen.